May nasabi kang mali tungkol sa simbahan noong Middle Ages, kaya hinahabol ka ngayon ng Inquisition. Gumamit sila ng leather strap para itali sa leeg mo ang isang aparatong parang dalawang tinidor na may matutulis na dulo. Ang isang dulo nito ay nakadiin sa dibdib mo, habang ang isa naman ay nakasandal sa baba mo. Sa umpisa, sinubukan mong itaas ang ulo mo para mabawasan ang sakit, pero hindi mo rin iyon napanatili ng matagal. Ang tinatawag na Heretic's Fork ay hindi direktang pagkitil, pero pinapahirapan nito ang biktima sa bawat pinakamaliit na galaw. Gayunpaman, ayon sa scientific research tungkol sa antas ng sakit, 27 points lang ito mula sa 140. Sa video na ito, matutuklasan mo ang ilan sa pinakamatitinding klase ng parusa sa kasaysayan ng sangkatauhan, kaya viewer discretion is advised. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Malamang ilang beses ka na ring nakaranas ng isa sa mga hindi gaanong halatang uri ng pinsala sa buhay mo. Kulang lang siguro sa tiyaga ang executioner habang kinikiliti ka. Sa sinaunang China, ang tinatawag na tickle torture ang pangunahing paraan ng pagpaparusa sa mga nagkasalang miyembro ng maharlikang pamilya. Dahil walang naiiwang marka sa katawan ang kiliti at mabilis ding nakaka-recover ang biktima, naging popular itong paraan ng pagpapahirap, basta hindi lang sosobra ang proseso. Sa mga bansang Europeo naman, gumagamit sila ng kambing bilang instrumento ng pamiminsala. Itinatali ang salarin habang binubuhusan ng maalat na tubig ang kanyang mga paa para dilaan ito ng hayop. Ano nga ba ang nakakatakot doon? Ang paa kasi ng tao ay may napakaraming nerve endings at ang magaspang na dila ng kambing ay sobrang nakakairita sa mga ito. Pagkalipas ng ilang oras, ang simpleng kiliti ay nagiging sanhi na hindi lang ng pagtawa kundi pati masakit na paghilab ng mga kalamnan. Unti-unti ring nawawala ang kontrol mo sa katawan na nagdudulot ng matinding stress, anxiety at sobrang pagkapagod. Bukod pa rito, ang mga nerve endings na tumutugon sa kiliti ay siya ring responsable sa pagdama ng pinsala. Kaya kapag sandali lang at pabiro ang pagkiliti, hanggang tawa at magaang sensasyon lang ang nararamdaman natin. Pero kapag inabot ito ng ilang oras, nasosobrahan ang nervous system hanggang sa kahit pinakamahinang haplos ay nagiging halos hindi na matiis na sakit. Ngayon, isipin mo naman na hindi pa amo ang kinikiliti kundi ang masiselang bahagi ng katawan mo. Sa India, may isang paraan ng interogasyon sa mga kriminal kung saan naglalagay sila ng maliit na insekto sa maselang parte ng suspect at pagkatapos ay tinatakpan ito ng balat ng walnut para hindi makatakas ang insekto. Dahil sa walang tigil na paggalaw ng insekto sa sobrang sensitibong bahagi ng katawan, mabilis na nagiging hindi matiis ang pamiminsala. Sa huli, nakukuha ng mga executioner ang kahit anong pag-amin na gusto nila mula sa biktima. Kalaunan, ang matinding tickle torture ay maaari ring humantong sa kamatayan dahil sa asphyxiation o pagkawala ng hangin. Kapag nagkaroon ng throat spasm ang biktima mula sa hindi mapigilang pagtawa, posible rin itong magdulot ng cardiac arrest o kaya naman ay brain aneurysm dahil sa matinding stress. Pero sa pain scale, 32 points lang ang nakuha ng tickle torture dahil karamihan sa paghihirap nito ay psychological. Halos kapareho ito ng susunod na klase ng torture, ang Chinese water torture. Sa torture na ito, unang pinipigilan ang biktima na makagalaw, pagkatapos ay dahan-dahang pinapatakan ng malamig na tubig ang kanyang mukha o ulo. Habang tumatagal, ang paulit-ulit na patak ng tubig ay nagdudulot ng sobrang sensitibong reaksyon sa balat at nervous system. Dahil hindi makagalaw at hindi alam kung kailan muling tutulo ang susunod na patak, unti-unting nawawala sa sarili ang tao. Malamang nakita mo na rin ito sa mga pelikula, pero narito ang kakaiba. Walang totoong ebidensya na talagang ginamit ito sa China. Unang nabanggit ang ganitong klase ng pamiminsala ng isang Italian lawyer noong papasok ang ika-16 na siglo. Pagsapit naman ng kalagitnaan ng ika-18 siglo, sinubukan pa nga ng mga German at French doctors na gamitin ito bilang lunas sa mental disorders. Bukod pa rito, sumikat lang ang terminong Chinese water torture dahil sa isang trick ng legendary magician na si Harry Houdini. Pero gumagana nga ba talaga ang water drop torture? Dahil mukhang harmless ito sa unang tingin, may ilang vloggers na sumubok mismo nito. Sinubukan din ito ng palabas na Mythbusters. Alam ng lahat ng participants na ligtas sila at maaari silang pakawalan anumang oras, pero kahit ganoon, naging bangungot pa rin ang karanasan nila. Sa umpisa, nakaranas sila ng lamig, pagkauhaw, psychological tension at physical discomfort.
Pero habang tumatagal, nagsimulang sumakit ang buong katawan nila at nagkaroon pa ng problema sa paghinga. Nauwi ito sa matinding panik at desperadong pagsusumamo na pakawalan sila. Mas nakakatakot pa rito, matapos ang episode, nakatanggap umano ang Mythbusters ng anonymous letter na nagsasabing ang Chinese water torture ay maaaring magdulot ng mental problems na tumatagal ng hanggang 20 oras matapos ang pamiminsala. Kaya naman sa pain scale, nakakuha ito ng 40 points at isang malaking tanong kung talagang ginamit ba ito sa totoong buhay. Kalaunan, napalitan ng Chinese water torture ng mas malupit pang klase ng water torture. Isa rito ang tinatawag na Swedish drink. Ang pangalang ito ay naimbento ng mga German noong panahon ng 30 Years' War nang mabiktima sila ng mga sundalo, mercenaries at mandarambong mula sa hukbong Swedish. Ganito ang paraan ng pamiminsala na ito. Gamit ang imbudo, pinapainom ng mga salarin ang biktima ng napakaraming pinakakadiri at maruruming likido na maiisip mo. Mula ihi at putik hanggang sa dumi, lahat ay ibinubuhos sa lalamunan ng biktima. Ginagamit ito ng mga Swede upang pilitin ang mga sibilyan na ibigay ang kanilang pera o pagkain. Bukod sa matinding pagkasuklam at kahihiyang dulot ng Swedish drink, nagkakaroon din ang mga biktima ng nakamamatay na sakit. Habang lumulobo naman ang kanilang tiyan dahil sa sobrang dami ng likidong ipinapasok, nakararanas sila ng matinding sakit. Madalas pang dagdagan ng mga salarin ang pamiminsala sa pamamagitan ng pagdiin ng kahoy sa namamagang tiyan ng biktima o kaya ay pagpinsala dito gamit ang pamalo. Kaya naman sa pain scale, nakakuha ang Swedish drink ng 46 point mula sa posibleng 140. Kadalasan ang ilang klase ng pamiminsala noon ay nagsisimula lang bilang pampublikong kahihiyan na may matinding discomfort pero nauuwi sa parusang kamatayan na puno ng hindi mailarawang paghihirap. Isa sa mga impyernong imbensyong ito ay ang Kang. Ang Kang ay isang malaking tabla na binubuo ng dalawang bahagi na may butas sa gitna para maikabit sa leeg ng tao. Hindi ito direktang nakakandado kaya kailangang buhatin ng biktima ang bigat nito gamit ang sariling mga kamay habang naglalakad. Para mas tumindi pa ang parusa, minsan ay kinakadena pa ang taong may suot nito para hindi siya makaupo kailanman. Nagbabago rin ang laki at bigat ng Kang depende sa tindi ng parusa. Maaari itong tumimbang mula 9 hanggang 15 kilo at magkaroon ng iba't ibang hugis, parisukat, pahaba o kaya ay sobrang hindi balanse. May mga pagkakataon pang doble o triple ang laki nito. Madalas, sobrang laki ng Kang, kaya hindi man lang maabot ng biktima ang sariling mukha para kumain o uminom. Kapag walang tumulong sa kanila, mabagal silang makikitil sa gutom at uhaw. Pero ginagamit din ang Kang bilang paraan ng execution. Ikinukulong ang kriminal sa isang mataas na hawla na sadyang ginawa para rito. Pagkatapos, ikinakabit ang Kang sa kanyang leeg at inaalis ang suporta sa ilalim ng kanyang mga paa. Dahil dito, dahan-dahan siyang napipinsala habang nakasabit sa bigat ng tabla. Ganito ang paraan ng execution sa China hanggang noong 1900. Sa pain scale, umabot sa 62 points ang pamiminsala gamit ang Kang. Ngunit kahit ganoon kasama, malayo pa rin ito sa pinakamalupit na naisip ng tao. Noong Middle Ages sa Europa, naging sobrang malikhain ang mga tao pagdating sa pamiminsala. Isa sa mga invention nila noon ay ang tinatawag na Judas Cradle. Isa itong matulis na pyramid na yari sa kahoy o metal at nakakabit sa isang support stand na may espesyal na clamp sa ibabaw. Una, itinatali ang mga braso at binti ng biktima. Pagkatapos, sinisigurado ang katawan gamit ang metal ring na nakakabit sa kisame o dingding sa pamamagitan ng mga lubid. Pagkatapos nito, dahan-dahang inuupo ang tao sa matulis na dulo ng pyramid. Hindi na kailangang ilarawan pa ng detalyado kung gaano kakilakilabot ang epekto nito sa katawan dahil malinaw nang nagdudulot ito ng hindi matiis na pinsala. Mas lalo pang tumatagal ang pinsala kapag gusto ng mga executioner na makakuha ng pag-amin o impormasyon. Kapag nananatiling tahimik ang biktima, nilalagyan nila ng pabigat ang mga braso at binti nito para mas lalong bumaon ang matutulis na gilid ng piramid sa katawan. At parang hindi pa sapat iyon, hindi kailanman nililinis ang Judas Cradle, kaya naging pugad ito ng nakamamatay na bakterya at impeksyon. Kaya kahit may mga biktimang nakaligtas, madalas naman silang nakikitil kalaunan dahil sa impeksyon. At kung mabuhay man sila, habang buhay naman nilang dala ang pisikal at psychological na trauma ng pamiminsala.
Dahil dito, nakakuha ang Judas Cradle ng 79 points sa pain scale, lampas na sa kalahati ng sukatan. Pero ang unang torture device na lumampas sa 100 puntos sa listahang ito ay ang ublet. Ang ublet ay isang makitid na pahalang na lagusan o kulungan na may iisang labasan lamang sa itaas. Madalas itong ginagamit bilang piitan. Sa sobrang sikip nito, kadalasan ay hindi man lang makaupo ng maayos ang mga bilanggo. Mas malala pa rito, kadalasang itinatayo ang mga oubliette sa loob mismo ng kastilyo para marinig ng mga biktima ang boses ng ibang tao at maamoy ang pagkain habang sila ay nakakulong, bagay na lalo lamang nagpapahirap sa kanilang isipan. Pero ang tunay na torture rito ay ang katotohanang literal na nakakalimutan ang mga bilanggo sa loob ng mga butas na ito. Dahan-dahan silang nakikitil sa uhaw, gutom, pagkapagod at impeksyon. Kung ikukumpara rito, ang execution gamit ang Judas Cradle ay parang mabilis na paraan pa para matapos ang paghihirap. Ang ublet ay isang uri ng live burial o paglilibing ng buhay na ginagawa na mula pa noong sinaunang panahon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Roman Empire, halimbawa, ang mga pinakamakapangyarihang Vestal Virgins na sumuway sa kanilang panatang manatiling birhen ay hinahatulan ng kamatayan. Pero dahil bawal ibuhos ang kanilang likido ayon sa batas, inililibing silang buhay at iniiwan para makitil ng dahan-dahan at desperado, at kung akala mo ay noon lang ginagawa ang ganitong kalupitan, nagkakamali ka. Sa Mongolia, ginagamit pa rin umano ang barbarikong paraan ng execution na ito hanggang noong 1933. Kaya naman sa iba't ibang bersyon nito, ang live burial ay nakakuha ng 108 points sa pain scale. Pero paano kung hindi ka nag-iisa sa nakakulong na espasyong iyon? Ibang klase na naman ng bangungot ang naghihintay sa iyo, ang rat torture. Noon pang unang siglo AD, may mga kwento tungkol sa malupit na pinunong si Aper of Tivoli na umano'y naglalagay ng mga biktima sa isang malaking bariles kasama ang gutom na mga daga hanggang sa unti-unti silang kainin ng buhay. Sa India naman, pinagsusuot ang mga kriminal ng maluluwang na pantalon na tatalian sa bukong-bukong bago lagyan ng mga daga sa loob. Isipin mo na lang kung aling bahagi ng katawan ang pinakanagdurusa at kung gaano kasakit iyon. Ngunit mas pinaigting pa ito ng mga medieval torturers sa Europa. Itinatali nila ang biktima para hindi makagalaw, pagkatapos ay nilalagyan ng kulungang walang ilalim ang tiyan nito at pinupuno iyon ng mga daga. Pagkatapos, pinapainitan nila ng nagbabagang uling ang ibabaw ng kulungan. Sa sobrang init, desperadong susubukan ng mga daga na makatakas sa pamamagitan ng pagngat-ngat sa bakal na kulungan. Ngunit nang mapagtanto nilang may malambot na laman sa ilalim nila, doon nila sisimulang kagatin at hukayin ang katawan ng biktima para makalabas. Minsan pa nga, inilalagay ang kulungan sa ulo ng biktima, malapit sa bibig o sa iba pang bahagi ng katawan. Bahala na ang imahinasyon mo na punan ang natitirang detalye. Ang mas nakakatakot pa rito, may mga ulat na ginagamit pa rin umano ang rat torture sa ilang bansa sa South America hanggang noong 1980s. Dahil sa sobrang nakakapinsala nito, nakakuha ito ng 112 points sa pain scale. Mukhang wala nang hihigit pa rito. Pero bago natin marating ang pinakakakilabot na torture methods na nakakuha ng maximum na 140 points, mayroon pang dalawang nakapangingilabot na imbensyon. Ang una rito ay ang The Rack. Ang rack ay isa na namang nakamamatay na imbensyon noong Middle Ages. Isa itong kahoy na frame na may mga roller sa magkabilang dulo. Itinatali rito ang mga braso at binti ng biktima, at habang iniikot ng mga namiminsala ang mga roller, unti-unting hinihila ang katawan sa magkabilang direksyon. Nagdudulot ito ng hindi mailarawang sakit dahil sa pagkakalas ng mga kasukasuan, pagkapunit ng mga kalamnan at litid, at sa pinakamatinding kaso, pati mga buto ay nababali. Maaaring pahirapan ng mga executioner ang biktima ng ilang oras o kahit ilang araw para piliting umamin o magbigay ng impormasyon. Minsan pa nga may espesyal na taong nakaatas na bantayan ang kondisyon ng biktima para siguraduhing buhay at may malay pa ito hanggang sa itinakdang oras. Kaya naman madalas, sapat na ang bantang ipadadala ang isang tao sa rack para makuha ang gustong impormasyon. Dahil sa matinding sakit na dulot nito, nakakuha ang torture na ito ng 116 points sa pain scale. Pero nagawa pang higitan ng mga sinaunang Griego maging ang pamiminsala ng mga medieval torturers sa Europe sa pamamagitan ng paglikha ng isa sa pinakanakakatakot na torture device sa kasaysayan, ang brazen bull. Ayon sa mga kwento, ginawa ito ng isang Athenian
na nagngangalang Perilaos bilang komisyon para sa isang Sicilian tyrant na si Phalaris noong ika-6 na siglo BC. Isa itong guwang na rebultong tanso na hugis toro at may maliit na hatch sa tagiliran. Ipapasok ang tao sa loob, isasara ang hatch at pagkatapos ay magsisiga ang mga namiminsala sa ilalim ng tiyan ng toro. Mas nakakatakot pa rito, ginawa ang istruktura ng ilong ng rebulto para ang sigaw ng biktima ay magtunog na parang pag-ungal ng toro. At tila hindi pa sapat ang barbarismong iyon dahil matapos ang execution, ginagamit pa raw ang mga buto ng biktima para gawing alahas at ibenta sa mga pamilihan. Mabilis ding natutunan ng imbentor ng makinang ito na delikado ang makipagtrabaho sa mga tirano dahil ang unang taong pinasubok ni Phalaris sa Brazen Bull ay si Perilaos mismo. Unti-unting napipinsala ang balat niya habang dumidikit sa mainit na metal. Pagkatapos, ang sobrang init na hangin ay dahan-dahang pumipinsala sa kanyang daanan ng hininga at baga. Para siyang nilutong buhay bago tuluyang masuffocate o mawalan ng malay. Bago mangyari iyon, tiniis muna ni Perilaos ang sakit na umabot sa 130 points sa pain scale. Pero kahit ganoon nakalupit, hindi pa rin ito maikukumpara sa sinapit ng mga hinatulan sa lingchi. Ang lingchi ay isa sa pinakabarbarikong parusa sa buong kasaysayan ng sangkatauhan at nagmula ito sa Asia. Ginamit ito sa China, Vietnam at Korea hanggang sa unang bahagi ng ika-20 siglo bilang parusa sa mga pinakamabibigat na krimen tulad ng pagkitil at high treason, pati na rin laban sa personal na kaaway ng emperador. Itinatali ang biktima sa isang poste sa harap ng maraming tao upang gawing pampublikong kahihiyan ang execution. Pagkatapos, dahan-dahang hinihiwa ng mga namiminsala ang maliliit na bahagi ng laman mula sa mga braso, binti at dibdib ng biktima. Ayon sa historical records, maaaring makatanggap ang biktima ng mula 100 hanggang 3,000 na pinsala sa panahon ng lingchi. Dahil dito, tinawag din itong death by 1,000 cuts. Sinasabi ng mga eksperto na sa ganitong klase ng pinsala, malamang ay makitil ang isang tao sa loob ng humigit kumulang 20 minuto. Pero minsan, sinusuhulan ng pamilya ng biktima ang mga executioner para agad silang magbigay ng nakamamatay na pinsala upang paikliin ang paghihirap. Gayunpaman, hindi lang pisikal na sakit ang dulot ng lingchi. Para sa mga Chinese noon, isa rin itong espiritual na parusa. Naniniwala sila na ang pagkasira ng katawan ay magiging dahilan upang hindi maging buo at malusog ang tao sa kabilang buhay. Opisyal lamang natigil ang paggamit ng nakakatakot na execution method na ito sa China noong 1905. Kaya naman hindi nakapagtataka na ang lingchi ang tumanggap ng pinakamataas na score sa pain scale na 140 points. Ikinuwento ko lang ang lahat ng ito para sa educational purposes at para medyo kilitiin ang kaba mo. Pero sana naman ay hindi umabot sa torture level ang experience mo habang nakikinig. Kung mahilig ka sa mga matitinding kwento at extreme sensations nang hindi inilalagay ang sarili sa panganib, marami ka pang pwedeng mapanood na exciting video sa channel ko.